Please turn with me to Ephesians chapter 5 verse 22 hanggang sa 33. Ephesians chapter 5 verse 22 hanggang sa 33. Ang sabi po dito, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siyang ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paanong ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili alang-alang sa kaniya upang kaniyang pakabanalin siya, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kaniyang maiharap sa kaniyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kaniya-kaniyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili, sapagkat walang sino mang napupuot sa kaniyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kaniyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina, magsasama sila ng kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kaniyang sariling asawa gaya ng kaniyang sarili, at igalang ng babae ang kaniyang asawa. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. So nandito pa rin tayo sa portion ng liham ni Apostle Paul na binibigyan po niya ng contrast ang believers at saka ang unbelievers. Binibigyan niya ng contrast ang buhay natin noon sa buhay po natin ngayon. Ngayon ay na kay Kristo na tayo at meron talagang radical change. Ang buhay ng isang mananampalataya ay kinikilusan ng banal na espiritu. Dati po tayong espiritual na patay, pero ngayon ay binuhay ang ating patay na kaluluwa at meron tayong bagong puso. Kaya iba na ang orientation, iba na ang leaning, iba na ang inclination ng mga anak ng Diyos. At ang admonishment at ang exhortation ni Apostle Paul ay tayo po ay mapuno, mapuspos ng banal na espiritu. At ang gospel ay hindi po utak lang ang binabago po sa atin, kundi ang lahat ng buhay po natin. Everything in our life is radically influenced or changed by the gospel. Meron talagang epekto, at kabilang sa epekto niyan ay ang relationship po natin sa isa't isa. At nandito na po tayo sa portion na tinatalakay po ni Paul ang effect ng gospel sa marital relationship. Relationship po ng husband and wife. Papaano ituring ng Christian husband ang kaniyang wife, at papaano ituring ng Christian wife ang kaniyang husband. So sa gabing ito ay magbibigay po tayo ng overall or pangkalahatan na biblical na katuruan patungkol sa marriage, and then we will exposit the entire section of Ephesians chapter 5 verse 22 hanggang sa 33 sa mga susunod na linggo, Lord be willing. At meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, a brief survey of biblical passages on marriage. So magkakaroon po tayo ng maiksing survey sa mga biblical passages patungkol sa pag-aasawa. And then pangalawa, talakayin po natin ang orihinal na panukala ng Diyos sa marriage. At pangatlo, pag-aralan po natin, titingnan po natin kung paanong sinira ng kasalanan ang marriage at kung paanong niredeem, tinubos po ito ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
So naway tulungan po tayo ng Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng kaniyang salita. Tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa gabing ito na in this particular time ay pag-aralan naming muli ang isang mahalagang aspeto ng inyong iglesia, ang marriages ng mga mag-asawa sa aming kalagitnaan. Nawa ay mangusap kayo sa mga may asawa dito at sa mga wala pang asawa. Nawa po ay buksan ninyo ang kanilang kaisipan dahil kung sila ay papasok sa marriage, kung hindi sila tinawag para sa celibacy, ay kailangan nilang maunawaan at isabuhay at isapuso ang tinuturo ng inyong salita patungkol sa marriage. At tulungan nyo rin ang inyong lingkod na mangaral ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dumako po tayo sa maiksing biblical survey, our survey of the biblical passages on marriage. Unahin po natin ang Genesis chapter 2 verse 18. Genesis 2:18 and then diretso po tayo sa verse 21 hanggang sa 25. Ang sabi po dito, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Verse 21, kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kaniyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon, at ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya ay kinuha. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at pumipisan sa kaniyang asawa, at sila'y nagiging isang laman. Ang lalaki at ang kaniyang asawa ay kapwa hubad, ngunit sila'y hindi nahihiya. And then, dumako po tayo sa Matthew chapter 19 verse 36. Pero bago pa dyan, nakita po natin na ang Diyos talaga ang nag-provide ng mapapangasawa kay Eve. Dahil nakita niya sa kaniyang creation na nilikha, lahat ay sinabi niya mabuti. Very good. Nakita niya ang lahat ng kaniyang nilikha at sinabi ng ating Panginoon, they are good. And then pagkatapos pong nilikha ang tao, ang sabi po ng ating Panginoon, very good. Pero right after that, ay merong nakita ang Diyos na hindi maganda. Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. So this is God's wisdom na hindi talaga mabuti na ang lalaki ay nag-iisa, at maliban na lang ng isang tao ay tinawag ng Diyos sa blessed singleness, ang normal na takbo ng buhay ng isang tao dito sa mundo ay meron talagang asawa. And it is husband and wife, man and wife. Hindi po man and woman. Matthew chapter 19 verse 3 hanggang sa verse 6. Ang sabi po dito, lumapit sa kanya ang mga Pariseo at upang siya'y masubok ay kanilang itinanong, sangayon ba sa batas na hiwalayan ng isang tao ang kaniyang asawa sa anumang kadahilanan? Ngunit siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila buhat sa simula ay nilikha silang lalaki at babae? At kanyang sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. And then binasa na po natin kanina ang pinaka-common na passage on marriage, yung teksto po ng natin ngayong gabi, ang Ephesians chapter 5 verse 22 hanggang sa 33. Now, taking these three passages together po mga kapatid, ano po ang ating ma-synthesize dito? Ano po ang ating makuha na prinsipyo sa marriage? Ang marriage po, intensyon na po, panukala na po yan ng Diyos from the beginning. From the beginning, creation was perfect.
Remember ha, sinabi po ng Panginoon, very good. So wala pong mali sa kanyang creation. It was perfect. He declared creation to be good. But somewhere along the way, merong sinabi ang Diyos na hindi po mabuti. Hindi mabuti para sa isang lalaki na nag-iisa. Kaya siya po ay gumawa ng helpmate or companion. So makikita po natin that marriage is really God's design. And then Jesus Christ tells us that marriage is something that should be permanent. Dahil sabi po ng ating Panginoon, whatever God has joined together, let no man separate. Ang marriage institution, ang marriage relationship ay napaka-seryoso po mga kapatid, mga kaibigan, to the point na ito talagang ginamit ng Panginoon na illustration to describe His intimate union with His church na binili niya ng kaniyang banal na dugo. Marriage is really very important. Lalong-lalo na kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon, ang ating marriages should serve as illustration sa intimate union ng ating Panginoon at ng kaniyang iglesia. So God established marriage para sa mga single na nandirito. Ang marriage po ay idea po ng ating Panginoon. So kung meron tayong nasasaksihan na ikakasal or kung papasok po tayo sa marriage, tayo po ay pumapasok sa ilalim ng umbrella ng isang bagay na in-establish ng ating Panginoon bago pa man tayo isinilang. Bago pa ang ating mga magulang ay naisip tayo na maging product ng kanilang marital union or maging bunga ng kanilang marital union. Long before anything else, bago pa nahulog ang tao sa kasalanan, itinalaga na po ng Panginoon ang marriage. Kaya importante talaga ang marriage because it was God's design from the beginning. So ano ba ang original na plano ng Panginoon sa marriage? Kung titingnan po natin, nung nilikha niya si Eve upang maging katuwang ni Adam, what was God's original plan for marriage? That's the second point of our meditation tonight. Well, una, nabanggit na po natin, God originally planned marriage to be a permanent institution. Ang marriage po ay permanent. In fact, the Bible tells us that God hates divorce. Doon po sa Garden of Eden, dineclare po ng ating Panginoon na ang dalawa ay magiging isa. So kung sila ay magiging isa, hindi na sila pwedeng paghiwalayin. Ang ideal talaga ng Panginoon sa marriage is that it is going to be permanent. At ito din po ay exclusive na relationship dahil sinasabi po ng ating Panginoon, what God has joined together, let no man separate. Iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikipisan sa kaniyang asawa. So exclusive ito. Ang marriage is intended to be an exclusive union. Ibig sabihin, permanent monogamy. Ang standard po ng ating Panginoon. One man, one woman. Yun talaga ang disenyo ng Panginoon from the beginning until paghihiwalayin po sila ng kamatayan. Now, bakit nagkaroon ng polygamous relationship sa bayan ng Israel mismo at bakit nagkakaroon ng divorce? Dahil daw sa katigasan ng kanilang puso. But from the beginning, mga kapatid, ang marriage ay dinisenyo po ng ating Panginoon to be an exclusive union, monogamous. And therefore, kung dudungisan po natin ang ating marriage sa pamamagitan ng pornography, di ba? Ang sabi po ng ating Panginoon, kung ikaw ay tumingin sa babae na may pagnanasa sa puso mo, you have already committed adultery in your heart. So kahit wala kang ibang ka-relationship in actual sa konteksto ng marriage mo, wala kang kabit, wala kang ibang babae, pero kung meron kang relationship sa computer screen, nanonood ka ng pornography, your marriage is no longer an exclusive union. Nadudungisan na po iyan ng adultery. So, talagang
naway i-convict po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Pornography is the perennial sin of our present generation. Ito po naniniwala po tayo na ito ang isa sa nangungunang struggle ng mga mananampalataya sa ating panahon ngayon because it is available sa mga computer screens, sa mga cellphones, mobile mga kapatid, so long as you have internet connection ay natutokso kahit ang mga Christians ay nag-i-struggle nito na ito ay kasalanan na kailangan talagang pagsisihan sapagkat ang marriage ay dinisenyo po ng Panginoon to be an exclusive union. And ano pa? Ang marriage, buhat pa sa umpisa ay dinisenyo ng Panginoon to be an intimate union. Sweet union between the husband and the wife. And by the way, ang pornography, nakakabawas po talaga yan sa intimacy ng husband and wife. Ang kadalasang mga nagpapa-counsel po sa mga pastor na nanlalamig ang husband sa kaniyang wife, most of the time ang reason po ay nahuhulog ang husband sa pornografiya. So, hindi po question ng marriage po ay ang pinakamalalim sa lahat po ng human relationship. Marriage is the deepest of all human relationship. Kahit sinasabi mong best friend kayo, hindi yan kasing lalim ng marriage. Because marriage, there is really physical and emotional and total being consummation. The two shall be one. They are no longer two, but one. So ang marriage, hindi lang po physical union, physical consummation, hindi lang ito sexual union, kundi intimacy ng buong pagkatao. And this intimate union should not be shared outside of marriage. Either bago ka kinasal or bago ka nag-asawa or after ka nag-asawa. One man, one woman. Sila po ay pinag-isa ng Diyos at ito ay permanent. At hindi lang permanent, kundi exclusive ito. Wala talagang intruder kahit ang pornography. At ito ay intimate. Meaning to say, malalim na relationship ito. Naway ang banal na Espiritu ay kumilos sa atin at i-bless niya ang ating marriages na magiging malalim na relationship ito hanggang sa ating kamatayan. Next, ang disenyo po ng Panginoon sa marriage is punong-puno ito ng pag-ibig. It is a loving union. Kaya abnormal talaga sa isang husband and wife na araw-araw ay nagbabangayan. Ang intensyon ng ating Panginoon sa marriage ay ito po ay punong-puno ng pag-ibig sapagkat nagpipicture ito, nag-i-illustrate ito sa pag-ibig ni Kristo para sa kaniyang iglesia. At anong uri ang pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin? It is an unconditional love. We did not earn God's love. Di ba? Wala itong kondisyon. And it is a sacrificial love. At ang utos ng Panginoon sa mga husbands is, husbands, love your wives as Christ loved the church. So, pagbulay-bulayan po natin ang nangyari doon sa cross ng Kalbaryo. Si Kristo na nabayubay doon sa cross. Namatay siya bilang substitute sa mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Tingnan po natin ang tinuturo ng Biblia na ang church ay magpapasakop kay Kristo. Tingnan po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa mga makasalanan. When we were yet sinners, Christ died for us. Nag-sacrifice siya sa kaniyang sarili para sa kaniyang mga tao doon sa cross ng Kalbaryo. Yan po ang dapat i-illustrate ng Christian marriages. That is what Christian marriage is supposed to be. Ang Christian marriage ay hindi po siya abstract ideal, but it is really actual, functional. Merong intimacy, merong permanence, merong exclusiveness or exclusivity, merong pag-ibig na naghahari between husband and wife. So, ang overall assertion po natin, mga kapatid, kung pag-aralan po natin ang Biblia, ay talagang itinaas po ng Panginoon ang marriage. Kung ating i-attack
ang institution ng marriage sa pamamagitan ng governmental changes, di ba? Nire-redefine ng government ang marriage. Tinatanggap ang same-sex marriage. At meron pang isang denomination na talagang ni-redefine based on their social principles ng kanilang manual sa kanilang denomination. Ni-redefine po ang marriage. It's no longer the union between a man and a woman. Ni-redefine. Kung i-attack po natin ang institution ng marriage, ang mga Christians, kung nagkakasala, kung nahuhulog sa pornography, kung nagkakasala sa isipan, that is one way of attacking the institution of marriage. Ay inaatake po natin ang pinaka-picture or pinaka-illustration ng ating Panginoon to describe His intimate union with His church. Si Eve ay loving companion sa kanyang husband. Ang husband ay bago pa nahulog sa kasalanan, ay talagang minahal niya ang kanyang wife. Concerned siya para sa kanyang wife. He led his wife, and the wife gladly obeyed the husband, gladly followed the leadership of the husband. Now, kung ating i-attack ang institution ng marriage na dinisenyo ng Panginoon sa pamamagitan ng husband na nagiging passive, hindi proactive sa spiritual leadership, at ang wife ay gusto niyang baliktarin ang authority, gusto niyang siya ang mangunguna, siya ang mamumuno, that is an assault, a direct attack sa institution na itinalaga ng Diyos na maging illustration ng kanyang intimate union with His church. Kung ating haluan ang ating marriage with adultery, and adultery, pornography is equivalent to adultery. Kung haluan natin ang ating marriage sa pamamagitan ng pagtatangka na maghiwalay ang husband and wife dahil hindi po sila nagkakasundo, we are actually attacking the very institution na itinatag ng Panginoon bago pa nahulog ang tao sa kasalanan. So kailangan talagang tingnan natin ang marriage, yakapin natin ang marriage, i-preserve natin ang marriage dahil ito po ang kalooban ng Panginoon para sa lahat ng mga may asawa. So, sa totoo lang, kung ano ang turing natin sa ating mga misis, or kung ano ang turing natin sa ating kung ano ang turing ng mga misis sa kanyang husband, naniniwala ba kayo na isa yan sa pinaka-reliable barometer ng tunay na kalagayan ng spiritual life mo? The way you treat your spouse, the way you treat your wife, the way you treat your husband, that is one reliable barometer to measure the true quality of your spiritual life. Ay maraming mga tao na magaling sa theology. Magaling sa theology. Malalim ang kanilang pangunawa sa theology. Nakakalungkot. Meron talagang pastor na napakagaling mag-articulate sa kaniyang theology. Pero habang ina-articulate niya ang kaniyang theology, iniisip na niya at the back of his mind na iwanan niya ang kaniyang wife at sasama siya sa kaniyang former sweetheart. Di ba? And recently, ang buong mundo ay nayanig dahil sa isang prominent person, prominent preacher na obviously ay sound ang kaniyang theology pero namumuhay pala daw, allegedly or based on what we hear, namumuhay sa isang immoral na relationship. Mga kapatid, ang sound theology, hindi po yan siya substitute sa ating righteous relationship with our spouse. Hindi yan siya substitute ang sound theology sa ating holiness sa harapan ng ating Panginoon. So that leads us to the third point, kung papaanong pinerverse ng kasalanan ang marriage. Pero salamat sa Panginoon dahil ang gospel, at ito po talaga yung thesis ni Apostle Paul, ang gospel ay nagdudulot ng positibong influence sa marriage na nasira, na-destroy
na pervert dahil po sa kasalanan. Ang marriage ay plinano po ng Panginoon perfectly. In-establish po ito ng ating Panginoon. Pero nung ang tao ay nahulog sa kasalanan, nung naghimagsik ang tao laban sa kaniyang tagapaglikha, hindi lang ang sangnilikha ang apektado sa kasalanan, hindi lang ang ating physical na katawan na nakapasok ang kamatayan dito sa mundo, pati ang relationship, pati ang marriage institution ay apektado ng kasalanan. Ang panukala ng ating Panginoon sa marriage ay napakabuti. Pero noong ang tao ay nahulog sa kasalanan, dito na po pumasok ang perversion ng marriage. And immediately, ang pag-ibig, ang unity, ang bond ng husband and wife ay na-affected. Nag-blame shifting. Nagsisihan na po sila. Genesis 3:16, please turn there. Genesis 3:16. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ay mamumuno sa iyo. Itong sinasabing, your desire shall be for your husband, but he will rule over you. Ano ito eh? Ang interpretation po nito, hindi sexual desire. Your desire shall be for your husband, but he will rule over you. Ang language kasi katulad sa sinabi ng Panginoon kay Cain na your sin will find you out. Kailangang kalabanan, kailangang mapagtagumpayan ang kasalanan, you must rule over your sin. So, ginamit po yung desire, sin desires, na mamumuno kay Cain, pero kailangang mag-i-rule ni Cain ang kasalanan. It's the same language. So ang ibig sabihin, after nahulog ang tao sa kasalanan, peculiar temptation na po sa mga babae na gustong mag-overpower, gustong mamuno sa kaniyang husband. Gustong siya ang pangulo. 'Di ba? Ang dominion po ng babae ay sa kanyang tahanan. Ang dominion ng husband ay nasa labas at maghanap buhay. Nagka-clash. Di ba nagka-clash? Pag-uwi sa husband, pagod na ang husband, gusto nang magpahinga. Ang wife, dahil buong araw siyang nasa bahay lang, gustong lumabas at gustong magpasama sa kanyang husband. At ang husband ay pagod na. O, di ba? Meron ng clash sa ganyang portion. At magtatampo ang wife. At hindi naman pwedeng hindi pagbigyan ng wife. Dahil buong araw siyang nasa bahay. At ang husband ay maunawaan din natin kung gusto na niyang humiga at magpahinga. Dahil buong araw po siyang nasa labas ng bahay. You see, meron na clash. Meron na pong clash. Kailangan po talaga nating mag-sacrifice. Di ba? Ang husband ay kailangan ng magbanat ng buto, maghanap buhay, magpapapawis. So, ang result, ang wife ay gustong maging possessive sa kanyang husband. Ang husband ay umiiwas sa wife, nagiging passive, nagiging uncaring, nagiging unloving. Dahil basic setup pa lang ay medyo opposite na po ang kanilang mundo. And the wife wants to control the husband. And the husband also, para lang walang gulo, ay talagang mag-give in siya, ipapasa niya ang dominion sa kanyang wife. And that is really problematic. Hindi po yan ang panukala po ng ating Panginoon. Talagang affected or apektado ng kasalanan ang marriage. Meron na silang blame shifting. Genesis 3:12. Ang sabi po ni Adan kaagad, 'di ba? Ang babae na sinabi niyang, this is it. This is now the bone of my bone and flesh of my flesh. Pero noong kinonfront na sila ng Panginoon, ano nang nangyari? Ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy, at ito'y aking kinain. So nakuha po natin, there is really conflict. And it is really a terrible condemnation para sa isang husband na mag-give in sa kanyang wife sa leadership at hindi po niya
i-care, hindi niya ibigin ang kaniyang wife. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili alang-alang sa kaniya. Now, dahil sa kasalanan, ang marriage ay nangangailangan po ng redemption. Salamat sa Panginoon dahil ito po yung thesis ni Apostle Paul. One of the things in this life na ni-repair po ng gospel ay ang marriage. Bakit? Dahil binigyan niya tayo ng bagong puso. Hindi na tayo sumasalungat sa kalooban ng Panginoon. Yung utos para sa husband na mahalin ang asawa, we gladly obey it because this is the voice of the King of Kings and the Lord of Lords. At yung utos ng Panginoon ng asawa ay magpasakop sa kanyang husband, ay hindi na ito pabigat para sa mga wives. So the gospel really offers redemption. Meron talagang epekto ang gospel sa ating relationship, including marriage. Kaya nga, ang sinasabi ng Matthew 5:13 hanggang sa 16, that we are the salt and the light of the world. That's not only talking about individual salt and individual light. This is also talking about marital union. Ng ating marriage ay maging salt and light of the world. Ng ating marriage ay mangungusap sa mga hindi mananampalataya na ang ating marriage po ay ating pinapahalagahan. Ikaw ba, kapatid, ay sinisavor mo ang marriage? Ikaw ba ay naglalaan ng oras upang ma-strengthen ang marriage relationship mo sa iyong kabiyak? Sa evangelical churches ngayon ay nalulungkot po tayo dahil ang mga divorce ay nangyayari pa rin. Nangyayari pa rin. When God's design for marriage is really permanent. At nawa ay i-preserve ng Panginoon ang ating marriages. Ano man po ang conflict ng mag-asawa. Sabihin na lang natin na nahulog ang dalawa sa kasalanan. Pero wala pong imposible sa ating Panginoon. Sabihin natin na wala na talagang pag-asa na ma-repair. Diagnosis mo yan, kaibigan or kapatid. Diagnosis mo yan. Pero walang imposible sa ating Panginoon. Christian marriages, because our focus is on Jesus Christ our Lord, Christian husband and Christian wife, wala pong rason na ang marriage mo ay maging dysfunctional. Dahil pareho kayong dalawa na nasa ilalim ng pamumuno ng haring kataas-taasan. Christian husband, unbelieving wife, or Christian wife, unbelieving husband, may biyaya pa rin ang Panginoon. As you continue to live as salt and light para sa husband mo na unbeliever or wife mo na unbeliever, ay may awa ang ating Panginoon. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Kung meron tayong mga kaibigan dito na wala pa talaga sa Panginoon, you are husband and wife. Problematic ang marriage ninyo. Well, unang-una, bakit problematic ang marriage ninyo? Dahil ang puso ninyo ay problematic. Hindi nagpapasakop sa ating Panginoon. Kailangang mabago ang puso ninyo, husband and wife pareho. Kailangang matanggal ang batong puso, pusong makasarili, pusong mayabang, pusong mapagmataas, pusong selfish. Kailangang matanggal ang pusong bato at mapalitan ng pusong laman. At hindi po ang influence ng mga Christian couples ang makakagawa niyan, but the power of the Holy Spirit. The regenerating power of the Holy Spirit. Ikaw ay makasalanan, kaibigan. Ang husband mo, ang wife mo ay makasalanan. Pareho kayong nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Paano matanggal ang puot at galit ng Diyos? Paano matanggal ang kahatulan na hawak-hawak niyo na or natanggap niyo na mula sa Panginoon? You need to be reconciled to God. Both of you need to be reconciled to God. Before you could be reconciled to each other, you need to be reconciled to God. Repent of your sin. Believe in the sufficiency of the blood of Jesus Christ and His righteousness. Ang tanging batayan upang ikaw ay mapatawad, kaibigan, is kung mabayaran mo ang lahat mong kasalanan
sa harapan ng Diyos. Wala kang pambayad, but the blood of Jesus Christ is the complete and sufficient payment for sin. Ma-reconcile ka lang sa harapan ng Diyos kung ikaw ay sumunod sa buong batas ng Diyos, which is impossible mong magawa, but Jesus Christ obeyed the law perfectly. In other words, you can only be reconciled to God through Jesus Christ. Come to Jesus Christ, both of you, husband and wife. Be reconciled to God through Christ. And when you are reconciled to God through Christ, that is the time na maging reconciled kayo sa isa't isa as husband and wife. Since you are no longer estranged with God or alienated from God, you have been reconciled by the blood of Jesus Christ. You will also be reconciled towards each other, and your marriage will be redeemed. Yun po ang hamon po para sa bawat isa. Gawin mo na ito ngayon, kaibigan, baka bukas ay huli ng lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa gabing ito at naway nangusap ito sa bawat isa sa amin. Naway nangusap din ito sa mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo. Sa lahat ng mga nakakaranas ng hamon sa kanilang marriages ngayon. Ang mga Christians, nawa po ay i-work out talaga namin ang intimacy, ang loving union between husband and wife. Dahil ito po ang disenyo po ninyo sa marriage. It is really permanent. Ang kamatayan lamang po ang mag-separate. Naway i-cultivate ang loving relationship at exclusive po. Hindi po walang intrusion ng pornography, walang intrusion ng third party, but it is really going to be an exclusive union. Intimate union between husband and wife. Naway ibuhos ninyo sa amin ang inyong biyaya o aming Panginoon upang ang aming marriages ay magningning sa harapan ng mundo sa ikaluwalhati ng inyong pangalan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa ating closing hymn, ay awitin po natin ang Take Time to Be Holy. Take time to be holy, speak oft with thy Lord. Abide in him always, and feed on his word. Make friends of God's children, help those who are weak, forgetting in nothing his blessing to see. Take time to be holy, the world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy, let him be thy guide, and run not before him, whatever betide. In joy or in sorrow, still follow thy Lord, and looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy, be calm in thy soul. Each thought and each motive
beneath His control. Thus led by His Spirit to fountains of love, thou soon shalt be fitted for service above. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang mensahe na aming narinig sa inyong salita. Tunay nga, Panginoon, ang marriage ay isang sagrado na inyong tinalaga at ito'y dapat pahalagahan. Tulungan niyo ang aming mga kapatiran na sa pag-aasawa na lumago sa pag-iibigan sa bawat isa, gaya ng pag-ibig ng aming Panginoong Hesukristo, ng may selfless sacrificial love. Tulungan niyo ang mga husband na ibigin ng kani-kanilang mga asawa, at tulungan niyo rin po ang mga wives na magpasakop sa leadership ng kani-kanilang mga asawa. Tunay nga, Panginoon, na walang makakapaghiwalay sa kanila, na kayo ang nagtalaga na sa kanilang pagiging isa, Panginoon, na inyong tinalaga bago pa man, before the foundation of the world. And also, Panginoon, sa mga nagnanais na pumasok dito, ay bigyan nyo kami ng wisdom, ng kaalaman patungkol dito. Kami po ay walang nalalaman dito, kaya po sa ganun ay humingi po kami ng biyaya upang magkaroon kami ng karunungan patungkol sa mga bagay na ito. At tulungan nyo ang aming mga kapatid na manindigan sa inyong tinalaga sa kanila, at mag-ibigan sa isa't isa kahit ano pa man ang mangyari. Salamat, Panginoon, sa mensahe na inyong binigay, at salamat sa OFW Community Worship ngayong gabi, at may you sustain us sa linggong ito. Ilayo nyo kami sa anumang pagkahulog sa kasalanan. Tulungan nyo kami na tumingin sa pag-ibig ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang batayan ng, upang kami ay magpatuloy sa inyong biyaya. Maraming salamat sa gabing ito. Bigyan nyo kami ng kapahingahan na nagbumula lamang sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Salamat po. God bless po. God bless po, Thank you. everyone. Salamat po.